Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang paglalarawang ito ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay, naganap at kasiyasiya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay tinig. Sa dami ng boses sa mundo ngayon, social media, opinion ng tao, pressure sa paligid, minsan hindi na natin alam kung sino yung pakikinggan. May nagsasabing ganito, may nagsasabing ganon, ganyan, at sa huli, nalilito na tayo, napapagod na at nawawala. Naranasan mo na ba ang malito sa dami ng mga boses na naririnig natin? Yung hindi mo na alam kung alin ang tama, alin ba ang dapat sundin. Sa Ebanghelyo, ayon kay San Juan, bilang mabuting pastol, ipinakita ni Jesus ang isang mahalagang katotohanan. Nakikilala ng mga tupa ang kanyang tinig at sumusunod sila sa kanya. At dito natin makikita ang salitang sumasaklaw sa buong mensahe. Tinig, the voice of the shepherd. Sa larawan ng mabuting pastol, ang relasyon ng pastol at tupa ay hindi batay sa puwersa, kundi sa pagkilala. Hindi hinahabol ng pastol ang kanyang mga tupa para pilitin silang sumunod. Tinatawag niya sila at sumusunod sila dahil kilala nila ang kanyang tinig. Ganito rin ang Diyos sa atin. Hindi niya tayo pinipilit, hindi niya tayo kinokontrol, tinatawag niya tayo sa pamamagitan ng kanyang tinig. Ngunit ang problema, maraming ibang tinig ang nakapaligid sa atin. May tinig ng takot, hindi mo kaya. May tinig ng kasalanan, o wala ka ng pag-asa. May tinig ng mundo, ito ang magpapasaya sa iyo. At kung hindi tayo maingat, maaaring sundan natin ang maling tinig. Kaya sinabi ni Jesus, ang hindi dumadaan sa pintuan ay magnanakaw at tulisan. Ibig sabihin, hindi lahat ng boses ay galing sa Diyos. Kaya mag-iingat tayo. Ang tinig ni Kristo ay may malinaw na tanda. Ito ay nagbibigay buhay. Hindi ito sumisira, ito ay nagbubuo. Hindi ito nananakot, ito'y nagbibigay ng kapayapaan. Hindi ito nagliligaw, ito'y gumagabay. At sinabi ni Jesus, ako ang pintuan. Ang pumasok sa akin ay maliligtas at magkakaroon ng kasaganaan. Ang ibig sabihin nito, ang pakikinig sa kanyang tinig ay hindi lang po tungkol sa direksyon. Ito'y tungkol sa buhay.
buhay na ganap, buhay na kasiya-siya. Narito yung pinakamalalim na katotohanan. Ang problema ay hindi dahil hindi nagsasalita ang Diyos, kundi dahil hindi tayo marunong makinig. Minsan kasi mas pinipili nating makinig sa sarili nating kagustuhan kaysa sa tinig ng Diyos. Mas gusto natin ang komportable kaysa sa tamang pamumuhay. Mas gusto natin ang madali kaysa maging totoo. Kaya ang tanong ay hindi naman nagsasalita ba yung Diyos sa atin, kundi handa ba tayong makinig sa tinig ng Diyos? Dahil ang tinig ng Diyos ay hindi laging malakas. Kadalasan, ito'y tahimik lang, banayad, at nangangailangan ng puso na handang makinig. Kahit babulong lang yan Kapag handa tayo makinig, maririnig natin. At kapag natutunan nating kilalanin ang kanyang tinig, hindi na tayo madaling maliligaw. Ngayong Good Shepherd Sunday, sa ika-4 na linggo ng muling pagkabuhay, inaanyayahan tayo ni Jesus na makinig sa kanyang tinig. Maglaan tayo ng oras sa katahimikan, makinig tayo sa kanyang salita, magdasal ng hindi lang nagsasalita, kundi nakikinig. At sa bawat desisyon, itanong natin sa ating sarili, ito ba ang tinig ng Diyos? O baka naman ito'y tinig ng mundo? Simulan nating sanayin ang ating puso na kilalanin ang kanyang tinig. Dahil sa mundong puno ng ingay, ang tanging magbibigay sa atin ng direksyon at ng kapayapaan ay ang tinig ng mabuting pastol. Kaya nga, mga kapatid, sama-sama nating pagnilayan anong mga tinig ang madalas nating pinapakinggan sa ating buhay. At paano natin matututunang kilalanin at sundin ang tinig ni Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, Ikaw ang mabuting pastol na tumatawag sa amin. Sa gitna ng ingay ng mundo, tulungan mo kaming makinig sa iyong tinig. Buksan mo ang aming puso upang makilala ka namin at sundan ka. Gabayan mo kami sa landas ng buhay at ng kapayapaan. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.